Life is a daring adventure or nothing at all. Tumatakbo ka lang diretso. Late mo marirealize na malayo ka na pala. Progress is progress. Ang pinaka-importante is yung willing sila mag-take ng risk to take that next step. And that has been it para sa ating PKL Spring Season 2026. Congratulations ulit sa Boom Esports, ang ating kampiyon ngayong season. Ate mo, Chantel, Suzy Sor, baka meron ka pang gustong sabihin? Hindi ko alam. Bakit kasi nag-ano tayo dito? Magpo-podcast tayo. Oo nga. Tara na, Bakit bigla ako naging caster sa pajama? tara na, magkwentuhan na lang tayo. Before we sleep, meron na akong statistics ready. Okay, sige. Ayon sa NHAPS, ang 90% of population natin sa humanity, yan, meron nasa loob ng bahay na lang sila. So, ito yung breakdown. 87% nasa loob na sila ng bahay, 6% nasa loob ng building or sasakyan, ganun. And 7% na lang talagang mga lumalabas. Yun. Mababa yung 7%. So, curious ako to ask, syempre, like, accurate ba siya sa case mo? Feeling ko, based on observation lang kahit sa mga kakilala ko, feeling ko oo. Parang, siguro kahit ako, hindi, Guilty ka din? kung pwedeng hindi lumabas, Wag na lang, no? wag na lang lalabas. Pero, oo Bakit nga. tingin mo? Bakit tingin mo mas prefer ng mga tao right now na nasa loob sila ng bahay? Parang lahat kasi parang pwede mo nang gawin lahat sa loob. Mm-mm. Siyempre, kakain ka, dun ka na lang din. Parang, gusto mo manood ng sine, dun na lang din. Parang lahat, offer na lang sa'yo. Ano, bigla mag mga bola para tayo. May bola ko nga, nanalimutan natin yung bola. Yan. Sige, sige. Ikaw pala Babatahin muna. nga pala. Babatahin Oo. nga pala. Sige, sige. So, ako na yung nagsalita. Hindi, sige. Yan. Sige, sige. Okay, question ulit. Question ulit, Oo, question. sige. Bakit sa tingin mo, yung mga tao ngayon, mas prefer na nila nasa loob? Convenience. Oh, yeah. Ready. Convenience. Feeling ko more like convenience. Oo. Kasi kung kaya mo naman gawin sa loob ng bahay, parang dun ka na lang. Yeah. Feeling ko for most cases, yun yung reason. Tapos, di ba, na din, work from home, nauso na yung mga work from home. Dami ng online na makikita mo talaga. Sa akin parang kung i-compare ko lang dati nung nag-aaral pa ako. Parang dati lahat, hindi ko na binaling sa'yo, no? Sige, balik ko sa'yo para tig isa meron tayo. Siguro, ang napapansin ko, kahit sa school, parang dati, kahit yung mga, di ba lahat uso yung mga libro. Yeah. Ngayon, kahit yung mga libro, pwede mo na bilhin Online. online, yung mga PowerPoint presentation. Sa work din, nauso na yung work from home. Pagkatapos nung pandemic yan, nauso talaga yung work from home nung pandemic. Tapos, online, guilty ako dito. Parang everyday may i-receive ka na parcel. May magte-text na dito na po sa lobby. Kasi, lahat naging compact na in one online platform. Kahit yung nauso yung Netflix and chill. 'Di ba? Tapos, hindi na masyadong pupunta sa department store yung mga tao. So, ayun, yun yung feeling ko na naging factor din yung post-pandemic, yung habits na rin mismo ng mga tao, tsaka yung convenience nga. Just to add din, no, yung parang technology itself replaced yung idea of going out. So, as simple as grocery. Grocery Diba? yan, oo. Kasi uso na yung, ako, kaka-order ko lang ng isang araw para yung Fabcon ko, simple Kasi pag i-compute mo lang kapag ka magko-commute ka, papunta sa supermarket, i-add mo dun kung magkano kung paano mo tinitake yung value ng time mo to be physically there versus yung ang dami mo sanang ginagawa habang nag-aantay ka ng order mo para i-deliver sa'yo. Alam mo ba yung mind-blowing na na-experience ko recently? Ayan, yan? Di ba, alam natin, merong grocery, tas meron yung mga Shopee, TikTok, mga ganyan, yung mga gusto natin bilhin, di ba? Nagulat ako kasi nasiraan kami ng house map. Map. Oo. So, nag-search ako sa marketplace. Tas meron, di ba?
merong SM personal shopper. Ah, Meron na. paano siya nagwo-work? Like, Meron sila yung mga sales lady, salesman, may mga Facebook page sila. Tapos, Online? they sell their service na sila yung personal shopper mo. So, pag bibili ka ng appliances, ng damit, Sila pwedeng na. sila yung mamimili, parang pipicturean under nila sila for na, you. under sila SM ng SM. sila, SM employee sila. So, parang kinuha nila yung concept, di ba ginagawa lang siya before, taga-bili ng mga luxury items. Oo, yung personal shopper. Ngayon, Personal shopper. So, tinake nila yung concept, which is actually nice. Kasi ayun nga, parang sa panahon ngayon, kahit sa trabaho, di ba, gusto mo. Ay! Para medyo aggressive, ah. Ay! Okay, sige. May natutunan ako. Kailangan, biglaan. kailangan biglaan. Ay, context lang guys. Kasi, ang ano namin, activity, pag ikaw nagsasalita, ikaw may hawak ng bola. Ayun, so kapag di nasalo, babatuin ka ng crew ng malaming balls. Pero safe naman siya. Opo. Mga laruan ni na Eri tsaka Natatandaan Lexi. ko po yung mukha ng mga crew dito, ha. Iisa-isahin mo. Babawian ko po kayo mamaya. Hindi, joke lang. Nakalimutan ko yung thought ko after nun. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na lang ako nanood ng sine. Actually, Simula na nauso yung Netflix. and and Netflix. Siguro na lang pag HBO. gusto ko talagang pag gusto ko na lang talaga yung movie na mapanood like in big screen. Minsan inaantay ko na lang siya maging available. To support yung sa... Yes! Nakabawi. Sinadyang sa tuhod eh. May bola na rin ako. To support lang, yung sa mga cinema, kami din na EXO, pag manonood kaming sine, yung una naming thought na iniisip is hindi actually yung sine. Yung thought na mamimit namin yung friends namin. Yun yung ano. Para kasi, di ba, sabay-sabay kayo manonood, big screen, ganun. Kasi pag sa bahay, gusto mo, ano ka lang basahan mode ka muna. Ganun di ba? Nakahiga Yung ka lang, lang, ganun. higa ka lang. Tapos kapag manonood with friends, yun yung lalabas tayo, ganyan, nood tayo, ganun. Pero yung convenient ng feeling na mapapanood mo lang kasi sa TV, ganyan, subscribe ka sa mga platforms, okay na, ganun. Iba din yung naging effect niya. Ngayon, yung effect talaga ng technology, grabe, na-replace niya talaga yung going out, no? Oo. Kasi dati 'di ba parang pagpasko. Mm. Nasalo. Oh, Same. Flex. Nag-iiba yung Parang sinasadya mo lagi habang nagsasalita. Hindi, di ba dati pag Pasko parang banding na pumunta ng Divisoria. Oo, di ba, prepare niyo pa. O, saan tayo? Doon October ako na. bumibili. Tanda ko dati, doon ako bumibili ng para mga Christmas balls. Tapos, ayun. Kailan yung last mo punta ng... Super tagal na talaga nung Akin last. pre-pandemic pa siguro. Ako din, feeling ko pre-pandemic. Parang ngayon na pinag-uusapan natin siya na parang oo nga, no? Parang dati. Pero ang weird sa feeling kasi ngayon na online lang lahat. Pero parang kulang pa rin yung oras. Yun nga Pero eh. dati may time ka to commute. May time ka. Pero, alam mo yun. Yung parang Ngayon ko ngayon na lang- may as in, access ngayon ko ka lang na siya sa labas. May access ka na sa technology. Parang dun mo pa mas nafe-feel na kulang pa yung ginagawa Kulang ko pa yung para... ginagawa oo. mo. Oo nga, no? Di ba? Parang mapapaisip ka. Oo, ano. Imbes Tama na to? dapat Tama na ba mabilis sa tayo? Oo. Joke lang. So, parang wala palang hindi na online. Ayun. Pag-ibig online. May mga dating app. Ayan. Nakapag-date ka na online? Na nakilala ko online. Hindi, parang nag-date kayo online, ganun. Sa mga games, oo. Pero meron di bang ginagawa yung mga LDR, nag-online date sila sa Discord, doon sila nanonood together. Oo. Ganun. Or kaya yung sa mga sleep call, ganyan. May nagre-react parang may Tama naman natin kasi. Kasi may kilala Bakit? kasi ako Kamusta? naka-LDR, si Tapos Boss G. paano sila? At nag-work siya, nas-work din yung girl niya, ganun. Work sila, ganun. Mga sleep call, ganyan. Kaya ni Exa before, nag-sleep call ba kayo? Well, kasi pro siya technically before. Parang, sabi mo nga sa isang interview, Local parang ano siya eh, LD. local OFW. Kasi pag ang partner, pag mga pro player, ano din, Sa mailap. oras, Oo, oo. lalo na pag training mode Parang sila. more than 8 hours pa nga minsan yung ginugugol nila for it. Relate ka? Nasasalo niya. Gumanti sila para sa akin. I like it. Ang dami. Baka i-boost yung buong nasa basket. Kasama yung basket sa binato.
So ngayon nga, siguro kaya mas pinipili ng mga tao nowadays na magstay sa loob is because pag lumabas ka kasi, maraming pwedeng mangyari. Meron kasi akong kakilala. Ano nangyari sa kakilala mo to? Meron kasi ako sa kakilala, minsan na nga lang siya lumabas. Na-aksidente pa siya. Well, di naman bad accident Paano So, minsan aksidente? kasi pag lumalabas ka ng bahay, yun nga, di mo alam na pwede mangyari sa'yo. Pwedeng madapa ka, matapilok, pumasok yung legs mo sa kanal. Oo. Mga ganun. Ay talaga, yung friend mo na yun, pumasok yung legs niya sa kanal? Oo, tas nadulas siya. Dami nangyari. Tuwing lalabas siya, yung una niyang aksidente, kaliwang legs. Tapos sa kabila, Tapos yung next niya nalabas, kanan naman. Pati siko. Basta lahat na lang ng pwedeng ikaka-accident sa sidewalk nangyari sa kanya. Huwag naman sana yung malala. Pero yun, so it's direct Jack. dapat yata lagi may kasama si Boss Oo. Jack eh. Let me alala. Joke lang. That lagi may kasama. Pero yung totoo, I would agree dun sa parang pag lumalabas ka, meron siyang... Marami talagang pwede mangyari. Tapos like para kasing yung paglabas mo, parang yun na rin yung ngayon ang paglabas ng bahay is considered na rin is going literally outside of your comfort zone. Oo. So, we take risks, literally. So, like, for your case naman, do you take risks? Wow. Feeling ko my life or naging journey ko in my years of living sa planet Earth. Wow. Ano siya, it has been about taking risks. Parang ako kasi yung type of person na ayokong i-calculate lagi. Ayoko lagi na may... Ganun. Parang hindi naman sa ayoko, pero ayoko na kailangan sure yung magiging outcome nung pangyayari. Hindi pa rin nasalo. Siya na yung nag-signal. Dapat, Safe yun, safe. Hindi ko nasalong. gumulong. Ayan. Mapupuno tayo ng bola dito. Yun. Pero ayun, mas gusto ko kasi na parang mas fruitful kasi for me kapag ka blinded ka sa kung ano mga pwedeng mangyari. Tapos along the process, tatrust mo lang yung sarili mo na at the end of the day, magiging worth it yung naging decision mo. So, life is always about taking risks. Pero pero na-inspire ako sa'yo kasi you'll never know naman kasi Oo. kahit might as well, di ba? Trust the process na lang. Ganun. Tsaka ano siya parang mapupush mo yung sarili mo na ito yung naging decision ko, kailangan maging worth it siya and kailangan patunayan ko sa sarili ko kung bakit yun yung naging decision Yeah, mo. oo. And na-realize ko rin by you talking is lahat naman risk. So might as well, di ba? Just enjoy and trust the process. Oo, Diba? tsaka parang lahat naman ng tatahakin mo, mahihirapan ka. So, pipiliin mo Ganun. na lang kung saan mo gustong mahirapan. Amen. Amen. Pero curious ako, kailan ka first nakakonsider mo sarili mo na nag-take ka ng risk? Siguro nung... Ay, galing Ang galing. As a competitive person. Pero feeling ko nung tinry ko mismo pumasok sa gaming, sa esports. Kasi nung time na yun, lang talaga parang malala ko cellphone, naglalaro lang ako. And then one day parang na-realize ko parang na-addict na ako sa ayan. Bigyan na kita. Galing. First time. Sama nito, lagi na. Tapos parang consume na niya most of my time. And then one day nakita ko na lang na may naghahanap ng caster. Nung time na yun, hindi ko pa alam kung ano yung caster. Kung anong ginagawa talaga ng caster na bukod sa pagsasalita may iba-ibang layer pa pala yun. May study pa pala, ganun. Nag-risk ako kasi nung nag-start ako mag-casting, hindi pa naman talaga siya considered na profession. Hindi pa siya stable na job talaga. Like minsan, mas mahal pa yung pamasahe mo versus kikitain mo talaga in a day. Pero nung time na yun, parang nandun ulit yung sinabi ko na kailangan ko patunayan sa sarili ko na worth it yung naging decision ko. And moving forward din sa lahat ng mga opportunities na binibigay, parang feeling ko kasi diba may experience mo yun, mafe-feel mo na baka hindi mo kayang gawin. Pero dahil tinake mo yung risk, ginrab mo yung opportunity, mas nakilala mo pala yung sarili mo na kaya ko pala siyang Ang galing, no? gawin. Na may mga bagay pa pala na kayang gawin yung isang kagaya ko. Parang more like yung warmth ng
doing something na parang ayun! Hoy, yung Okay lang yan. Okay lang yan. Hoy, Okay nasa lang yan. loko. Oh, hindi ko nasa loko ulit. Now na I learned about yung parang magandang resulta ng risk na na-take mo. So, ko naman malaman yung, I'm sure the viewers then wants to know, ano naman yung risk na na-take mo, tas huminto ka, tas sinabi mo na, okay na-try ko na. Parang ganun. Siguro yung biggest risk siguro kasi, Oy! Ang lakas na. Bakit? Nakita mo yun, Oo, direkit eh. para sa kanya kahit isa lang, basta tumama Makaisa sa lang. Makaisa lang. May galit ba? Feeling ko yung sakto din siya, pinag-usapan na rin natin yung leaving the comfort zone is of course yung paglipat ko ng game na kino-cover talaga, which is from Mobile Legends to Honor of Kings. Tapos na-realize ko when I moved na it's never wrong to take a risk if you wanna leave something that you've already outgrown. Kasi Sorry, ano ka English. na eh, Yes! English. kasi di ba for 7 years I've been doing 7 years na rin yun. Wow. I've been doing MLBB. Tapos parang pag may maka-recognize sa akin in public place, sabihin nila na, si Chantel yung sa MPL. Laging yung sa Yun yung sa intro. MPL, yung sa MLBB. So it came to a point, syempre tumatanda na rin. May question ako sa sarili ko. What's next? Ganon. What's next? Tsaka anong gusto ko na makilala ko ng mga tao aside from si Chantel yung sa MPL. Gets. Nag-aabang. Nag-ano yun? Nag-aabang Nag-aabang kaya ako. talaga. Hindi pa rin. Hindi kasi may hawak ka. Kasi nung na yun, para na-realize ko na pagcaster ka, hindi ka dapat enclosed sa isang game eh. Yeah, actually. Kasi shoutcasting is a profession. Technically, we're gamers. So parang sa normal na tao, pag may gusto kang itry na ibang game, lalaroin mo siya, da-download mo siya. Ako, ang dami ko na-download na Kung laro ano-ano. galing sa ads eh. Si Sabi Eri nila din. no ads, pero may ads pa rin. Si Eri din. Diba? Pa mga ganun. Kung meron kang dream game na gusto mong i-cast na hindi mobile games, ano yung nasa isip mong i-cast? Shoutout na natin. Feeling ko FPS. Anything FPS. FPS. Oo, kasi parang iba yung iba yung dynamics niya. Sabi ko to, bratatat. Diba? Pero hindi ko pa natatry ever mag-cast ng FPS. Pero nag-FPS like kahit mobile before. Tapos na-try ko na mag-cast ng racing game eh. Kabayo, Parang, uy, ganun? nice drift. Alam ko, Hindi yung kabayo. Ano yung sa Santa Ana? Sa tanan nila naman ang gano'n. May accent din sila doon. Number 23. Hindi, may... Pero yun, FPS, try ko rin racing. Gusto ko matry mag-host ng mga events. Hindi ka pa napag-host? Na yun talagang outside yung outside ng gaming talaga. Birthday Kunwari ni Ari. kasal, birthday. Happy birthday. Ready ka ba? Hindi, mga ganon. Tapos, broadcasting. Like yung broadcasting talaga. Kaya Paano news anchor, sa sports. Etong ginagawa ko ngayon, ito din, isa din to sa what's next ko. Na I wanna learn and tawag dito, I wanna learn and get to know yung mga stories Ng, na close to my circle. Close to my circle. Kasi we only see each other sa events. sa events. Dati Oo. ito pa yung suot mo. Yan, sa yun pa yung events. suot ko, yung dinosaur. Ngayon, parang I want to make time ng intentional para to get to know each other. Ganun. Kasi ito lang yung time tayo na makakapag-usap. I think ito ng- din yata yung time na nakapag-usap talaga tayo. Minsan nakakalimutan natin Hi, pag-usapan hello yung sarili lang. natin, Oo, hi, di ba? hello. Hi, hello lang, tas nasa shoot. Bye-bye. Ganun na. Ay, daya. Ito pa nga isa pa. Ah! Uy, okay yun.
Sino yung nagpata? Si Ellie. Saan ka lang basa? Nakita! Sabi nga. Sino nagbata nito? Si Ellie. Ate Hindi ako Ellie. yun Hindi, okay lang sabay kami uuwi ni Ate Ellie. Pag hindi siya nakapasok sa mga ibang araw, Alam niyo nang alam niyo napilaya na eh. nangyari. Meron kami naisip na business idea na ilalagay namin sa gitna yung pipino. Imbis, di ba sa hotdog, marshmallow. Dito, pipino. Huwag niyo Pipino. gagayahin. Sa inyo yun. Sa amin yan, patented. Sabi niyan, sabi. Saw-saw suka. Mahuli taya. Ganun. Safe na kanina. Iba yung Bastos. narinig ko kanina na may business proposal. Secret muna, Secret secret. muna. Abangan nyo na lang ang aming pipino with kwek-kwek. Yan. Okay, going back. So, yun in and out. So, magsasabi ako ng activity, tapos sasagutin mo kung in or out. Sige. Tapos share ko din yung thoughts ko kahit di mo tanong. Okay, sige. Sige. Wala mo nang Habang batuhan to kumakain. ha. Wala mo nang batuhan Clear na. po tayo ha. Wala mo nang batuhan. So, yung mga activities na sasabihin namin is yung mga nagagawa mo or pwede mong gawin sa loob at labas ng bahay nyo. So, tatanungin ko si Chantel kung like, ano yung mas prefer niya. Okay, Oo. sige. Okay. Okay. Sige, ako muna. Okay, so eating. Outside. Outside. Kasi feeling ko mas natututo. Sige, may time ka. Nagmamadali na. Feeling ko mas lalaman mo yung story behind sa bawat pagkain. Kasi feeling ko part ng history yung pagkain eh. So gusto ko lagi mag-discover ng new food. Para mas malaman mo yung culture ng lugar, mas malaman mo na, ganito pala yung kinakain nila Alam mo, dito. magkakasundo tayo dyan kasi pag pupunta din ako sa mga lugar na hindi ako familiar, una ko talagang hinahanap, ano masarap dito? Parang ganun. Ayan. Tapos feeling ko, ako din yung type of person na willing ako kumain ng exotic food. Gusto mo matry yung mga ganang exotic Kaya food? ko siya, pero siguro kung by choice ako kung kakainin ko, hindi. Hindi, mas hindi. Wala pa ako doon sa face name. Pero we only live once, so might as well. Sa eating naman, sa akin, to share, hati. Kasi may mga times na gusto ko indoor. Tapos may maraming times din outdoor. Siguro may middle ground pa sa, ako yung nag-mechanics, tapos Oo, ako yung... may middle ground pa, no? In tsaka out. Kasi sa... 50-50. Oo, kasi sa indoor, si EXO, Kasi may nilulutoan mo siya, gano'n. hindi, siya yung nagluluto. Oo, siya yung mahilig magluto. Sana all. Shout out po sa... Kain basta ka yun. na ng yan. Okay. Good job. Next natin. Next. Thinking. Pag-iisip. Thinking. Doon naman ako hati. Pag thinking about bagay na litong-lito ako, gusto ko outside. Mm-mm. Pero yung thinking na parang muni-muni lang, inside. Meron ka bang specific na tinititigan pag nag-iisip ka? Good, ano yun na tricky question, pero parang wala. Parang basta nag-wonder ka lang. Oo. Meron akong tip. Ilaw, mahilig ako sa ilaw. Pag na, Grabe naman yung mata mo. pero hindi ko tinitingnan yung ilaw, te. parang pinalabo ko naman. Ano yun? Kinalaban yung ilaw. Yan na, pero gusto ko sa room na puro warm lights. Warm light. Yung mga ganyan-ganyan. Magulat kayo, no? Pagbukas nyo ng studio nyo, nandito pala ako nag-iisip. Baka titignan sa... Pero yun, gusto ko yung mga warm lights. May tip ako sa'yo. Ayan. Kasi ginagawa namin to nung... kahit sinong nakakabasa or nakakarinig na to, kahit dito sa studio, pag indoor, during my chess... Wow! Chess My years. chess era time. Kasi every time na may tournament, di ba sobrang pag-iisip lagi. Para ma-refresh yung utak mo, lagay ka ng tubig sa gilid mo. Tapos pag susunog na yung utak, feeling mo pagod na yung utak mo, tingin ka lang sa water, yun yung rest. Kasi yung water daw is, I don't know psychology nun, pero yun yung tinuro sa amin ng coach namin. Tapos effective siya. Parang anime yan. Tapos ako na tubig. Nakagano. Hindi, Tapos napapagalaw mo, Suli. bigla ka gumano, no? Bigla may mga ripple, bigla, no? Di ba siya, sa Queen's Gambit yung kaysa medalli siyang dumiting? Oo. Parang Sa ilaw. Sa ilaw. Tapang naman siya din. Tapos yung ilaw, bigla mag-flick, no? Kinakalaban yung Paano pag nasa-shoot ka na sobrang lakas ng ilaw, talagang pinapalagan mo? Hindi mo ko kaya. Nung time na nakatira kami sa Antipolo,
pinapanood namin yung cloud, paano, saan papunta. Tapos may time, ginawa namin ng kapatid ko, sinundan namin yung cloud na yun. Ah, talaga? Tapos napagod Saan kayo kami. nakarating? Sa kabilang kalye. Sa kabila ka. Pero sa bagay, ginagawa ko din yung sa stars dati ng bata ako. Diba? Para nakaganon ka na. Oo, tapos susundan mo pag gumagalaw. Tapos minsan makaharangan ng mga building. Tapos Pagkatingin mo gaganunin nandun pa din. Oo. Normal pala yun, no? pala Hindi ko tayo makwento kasi baka ako lang gumagawa. At least may kasama na. Dalawa na pala kayo ng Pero, Bebe time! In or out? Lights on or ikaw lights muna. off? Gusto ni EXO lights on. Ay, bakit In or out In, pala. out, in, out, Mali, ate, mali. in, out, Sorry, in, out. sorry. Ay, mas gusto niya sa bahay. Sa Ayoko na. Ikaw na. hate. Hate. Sino ba? Ayun! Hindi, pag kunwari, bebe time, ganun. Mm. Hate. Kasi pag out, at least madaming activities Akala outside. ko, Ganun. may isa sa inyo nasa loob, isa nasa labas ng bahay. Hati kami, no? Ay, diyan ka muna, ha? Yung bibilhin. Huwag mo kakalimutan. Okay, sige, nagluluto na ako dito. Ganun pala. Ano pa? Hindi. Ang daldal niya. Pero hate. Pag bebe time. Siya ba may preferred? Parang ano eh. Pares kaming okay lang kahit sa loob lang. Kaya siguro gusto hate. Kasi para makalabas kaming dalawa. Ako mas gusto ko sa labas, tapos siya naman gusto sa bahay. Paano mo siya napipilit na lumabas kayo? Wala nang choice ganun. Lalabas Labas na lang tayo, talaga. ganun. Kasi quality time din. At least meron kayo ibang pagkukwentuhan pag outside yung bebe time. Okay. Sige, next natin is party. Party? Hindi ako nagpa-party pero mas gusto ko yung inside. Para yung circle of friends ko lang yung Gusto mo. gusto kong kasama. Next Okay. is, Okay. playing. Depende sa laro. Pag physical, syempre out. Pagka games, Volleyball inside. indoor, no? Indoor volleyball. Depende pala sa oras, indoor volleyball okay din. Pero pag nasa ibang bansa, masarap mag-sports Oo, sa labas. outdoor, oo. Pilipinas kasi, Iba kasi ang init natin dito Oo eh. Ito nga eh. Para akong sinapak, di ba? Hala, oo nga, parang Ano siya, from hiking, habang umakit, bumaba yung yung arm sleeves ko. Oo. So, isang patche lang siya na ganyan. Kasi ito na yung shirt ko eh. Malupit doon, hindi siya pantay. Kasi nung pa-uphill kami, etong side yung naaarawan lang. So, hindi po ako sinapak. Pawang naarawan lang po. Sige, next natin is resting. Indoor. Sino bang nag-outdoor rest? Kunwari yung mga nag-vacation, Nagbe-vacation. Next ko is hanging out with friends. sarap ng kwek-kwek. Sige, kainin mo muna. Ako din kakain mo. Outside. Out. Ano yung pinakamalayo mong napuntahan with your friends? In terms of hanging out. Bukod dun sa Boracay, siguro hindi siya Siargao. Sikihor. Saan yung secure? Sa may malapit sa Dumaguete. Ano pa yun? College days pa yun. Kasi sa UP Los Baños, madaming chances na magkakalayo talaga Oo. yung pinanggalingan ng mga estudyante. So, yung mga kaibigan namin, merong galing ng Quezon, merong galing ng iba't ibang Malalayo. lugar. So, ang nangyayari, parang i-invite na lang during summer na, uy, dito tayo sa ganyan. So, nung college ako, madami ako napupuntahan na iba't ibang lugar. Sarap tuloy lumabas. Tara, labas tayo. Tara na. Tara na, okay na to. Okay na Charot. to. Pwede na. Ligo lang. Okay, next naman is moving on. Nag-move on ka na ba ever? Oh. Naging pag-ibig segment eh. Nandun ako. Moving on. Move on sa chapter in life. Inside. Okay. Kasi kinontemplate ko na, yun nga, kailangan mo nang i-set aside, na-close mo na yung chapter na yun ng buhay mo. So, parang saan indoor? Like, kwarto mo? Sa ganun? kwarto, ganun. Sinusulat mo siya, ganun. Nag-journal ako before, pero yun nga yung sayang dapat na-stop ko kasi siya. Yan ba yung ginawa mo? Sorry, before me. Yan ba yung ginawa mo nung nag-take ka ng risk? Kasi siya parang nung lumipat na ako, may isang buong week ako
na nag-decide. yun lang yung Iniisip mo. iniisip ko. Wow. Like, inano ko siya, in-embrace ko na, okay, tapos na yung 7 years mo sa MLBB. You're now opening or you're now New writing a adventure new na. story for Mhm. yourself. That's nice. Connected siya actually sa next ko na question. Okay. Is alone time. Indoor or outdoor? Alone time. Okay. Complicated yung sa akin or very complex kasi yung alone time ko, mixture siya minsan ng inside at saka outside. Minsan kinoconsider ko na alone time yung lumalabas lang din ako. Kunwari, lahat ng hindi ko normally ginagawa. Ginagawa ko in a day. Tapos after nun, ubos na yung social battery ko. Kasi parang yun yung kailangan mo i-break. Di ba, nagmo-move on ka. Tagal mong nasa kwarto. Pero kailangan ikaw yung mag-break nung cycle na nandun ka lang sa bahay mo. Kailangan ikaw yung gumawa ng way para umalis ka sa cycle na yun. So, mixture. Yeah. Tsaka, kailangan mo gumalaw for yourself. Yeah, oo. Kailangan mong sabihin sa sarili mo na regardless of whatever you're going through, kailangan magkaroon ka ng ibang perspective in life. Kaya kailangan mo lumabas. Next! Working! Out. Para iba yung environment. Kasi doon ako nag-move on. Doon na yung parang mga mabibigat. So, para ma-refresh ang creative juices outside. Tapos meron pa akong phase before nung may work from home pa ako. Minimake sure ko na parang tinatry ko pumunta sa iba't ibang mga kainan. Tapos doon ako mag-work. That's Para lang maiba yung environment. Yeah. Tapos syempre nakapag-try ka rin ng ibang food. Crying! In. Kasi parang, kaya nga diba safe space ko yung bahay ko. Tsaka ayokong nakikita ng mga tao na malungkot ako. Kasi nga 'di ba parang sabi ko ayokong para maging burden. Ayokong maging liability to other people kasi nasanay ako na mag-isa lang. Next natin is exercise. Outside. How then outside. Pero hindi, tsaka lang ayoko Kasi pag inside parang katamad wala naman nakatingin, pag edi may tapusin kasama ko na ka, to. Oh. pwede naman. Nagets na niya. Nagets ko dahil sa tawa mo. Pero Tumawa kasi si outside. Jack eh. Ang klaseng exercise yan. Sexo. Nagaya siya, ganun. Mag-exercise. Mag-exercise. Ano normally yung exercise niya ni EXO? And speaking of going out, Ayan. ayun. So, nung bata pa ako, naalala ko kasi, sobrang excited ko lagi lumabas. As in, Same. galang-gala ako, as in talaga. Yung parang uuwi lang ko galing ng school kasi excited ako lumabas. Oo. Tapos uwi ka lang, tapos labas ka na, balik ang bahay, gabi na, kain na, tulog, ganun. And, nung childhood kasi, ewan ko kung magandang kwento to, pero pag pinapagalitan kami magkapatid ni Bilog, papalayasin kami, tapos mag-iimpake kami. I mean, di kami Mag-i-impake talaga kayo? Like, meron kayong bag na... sa bag. Oo, may bagpack kami. Tapos, Lagi niya nilalagyan ng damit, ganyan. oo, may dala kami. Ang nakakatawa nga kasi core memory ko na naalala ko hanggang ngayon. Color blue pa yung bag namin yun. Tapos nagdala kami t-shirt tsaka short. Wala man lang underwear. Tapos may bimpo. Tapos may dala kami tubig. Mag-holding hands pala daw kami umalis na ng bahay. Tapos nanghuli lang kaming gagamba. Tapos umuwi na kami kasi gutom na kami. Tapos naalala ko, ang usap namin nun, bukas na lang tayo mag-less kasi gutom na ako eh. Ganong level. Ikaw, anong May mga- childhood memory mo? Ako ang naaalala ko nun, parang nung sa amin dati, sa pinagsestihan ko, mas matatanda sa akin yung Kasama mo. like mga kalaro. So parang ang setup ko nun, after school, edi excited ka na o mag-uuwian na. Tapos parang gusto mo na makita yung mga friends mo. Tapos ayun, mga tumbang preso, langit Patintero. lupa. Dumating na ako sa point na parang iniisip ko, the next time na tatago-taguan kami, saan kaya ako May spot ka na. magtatago naman? Tapos uso pa dati yung, madami na kasing building ngayon. Yung mga construction sites, natry ko na rin yung naggaganon nung, Kami din. di ba, ang saya. Tapos aakitin nyo yung mga, Magsaslide kayo sa buhangin. yung mga graba-graba, ganyan. Wala lang, nakakamiss yung
Ganun. Kasi parang feeling ko hindi na ako masyado nakakita ng mga Ako din. bata na naglalaro talaga. Sa labas, no? Yung talagang maasim-asim pa. Kasi feeling ko tumibay ako bilang tao nung umasim ako. Hindi kasi sabi umasim-asim. Kasi di uuwing maasim. Oo, kasi na-try mo yung ganun. Parang doon pa lang matitrain na yung bata pa lang, matitrain ka na kung paano mo, ano yung emotions mo. Kasi nagkakapikunan. Oo, Yes. outlet. Tas, paano nyo nire-resolve yung mga away tropa, ganun? Nare-resolve ba namin dati? Parang susumbong kanya-kanya sa magulang, di ba? Oo. Pero wait, ngayon na may moment na ba na may nagsumbong na ng away? Magulang sa magulang. Oo, magulang sa meron na. Okay. Nangyari na sa amin yun. Pero, nakakatawa kasi nag-aaway na yung magulang namin, pero bati na kami. Ah. So parang kami, ba't sila nag-aaway? Eh, bati ano na tayo. meron magkaganon? Pero ayun. Lipas Tas grabe araw pa lang, yung no? hirap dati. As in talagang, Nanginginig-ginig pa eh. Oo, nanginginig pa. Yung kapag meron talaga sa circle of friends ng bata na lagi niyang binabago yung rules nung game. For some reason, Para no? mas maging convenient para sa kanya. Mm. Yung parang kunwari, bawal to nung una, bawal ganyan. Pero dahil nagawa niya, ay guys, pwede pala yung ano ganyan. Lagi na lang, lagi parang pandadaya kasi yun. May Or ganun kaya din sa minsan amin. ayaw magpahiram ng Laruan. laruan, ganyan. May mga grupo-grupo eh, no? Tapos uso pa yun, nakatake pa bigla. Yung kakampi mo, ganyan. Ganun yung Tapos mga wala bata na, sorry natin. na. Sa amin naman no, nagsa-start, pag nagbubulungan na, wag natin pansinin si ganito. Hindi natin bate. Oh, hindi natin bate. Hindi natin bate. Uwi ka na, hindi ka namin bate. Oo. Ganon. Hindi natin yung bate. Tapos ang malupit doon, pinaparinig na hindi natin yan bate. Oo. Di natin yan bate. Hindi natin yan bate. Oo. Oo, ganun. Dati meron pa ako. Grade school yan. Wag na, malalaman yung edad ko. Never mind. Basta nung, may ginagaya pa kami, parang super twins. Oo. Ginagawa namin sa CR. Gagaling. Kami ang super twins. Oo. Pag inaabot ka rin ba ng gabi? Oo. Ano yung mga topic niyo pag gabi? Yung mga nakakatakot Oh, na. ganun din kami. Tapos sasabihin, ayan, yung sa manananggal yun. Oo, ganun din sa amin. Sorry po sa kapitbahay namin na naging manananggal ng bata kami. May chismis na. May chismis. Meron kayong isang kapitbahay na siya yung aswang. Meron talaga. Tapos, ayun, yung bahay na yun, meron malaking mata dyan, yung mga ganon. Bata. Kasi dati ng bata ko, uso pa yung mga parang laging may mga horror shows, Diba? TV shows. Tapos yung si Nolly ba yun? Magandang gabi ba? Oo, magandang gabi ba yun? Tapos yung mga... Ayun ako! Kato-kat! Diyos ko po! Mga katakot yun eh. Papanoorin sabay-sabay. Oo. Tapos pag... Kasi yung mga palitan din ng stickers. Oo. Yung parang, tawag na hindi siya slam Hindi book na eh. Sticker book siya. Sticker Tapos book. papalit. Anong sticker mo pengi ako? Oo, tapos exchange. cute. Galing. Ano yung isang moment na namimiss mo sa childhood na hindi mo na nakita ngayon sa mga bata? Ayun yung outdoor activities talaga. Parang limited na lang. Parang mostly ng mga bata, Screen na iPad. Yeah, Ayan. oo, actually. And parang ngayon, ang mahal na mag-outdoor kasi based on experience din right now na may dalawa kaming bata. Wala kaming, nakatira lang kami dito, di ba? Walang batang lumalabas. So wala din silang masyadong nakakalaro. Wala. Kaya intentional talaga pupunta kami sa mga park sa mall, sa Robinsons Magnolia yun, tas Orchid Zuna, para maglaro sila. Tas yun nga lang, syempre, hindi unlimited time. Kaya parang wala silang outlet ng energy nila. Yeah. Parang di natin na naranasan yun yung parang yung generation natin, tayo yung less generation ng ganung activities. Nag-treehouse din ba kayo nun? Nagka-treehouse kami pero isa lang yung kaya. Isang Kaya parang pa isa-isa. Rotation, may shifting. At least bata pa lang na-train ka na may duty sa pagbabantay ng bahay. Na-try nyo na magluto ng mga dahon-dahon. Ng lupa, oo. Di ba yung construction? Kukuha ka doon, tapos tutubig. Tapos yung mga dahon-dahon yung toppings, yan. Piko, magaling ako magpiko. May yoyo pa. Ay, Tsaka- yoyo. Ano yun? Pogs, tsaka Trumpo. trumpo. Yun na yung Beyblade ngayon. Mm-mm. Mayroon pang Jackstone, 1020. Magaling ako 1020. Yung 1020, hindi. Jackstone, oo. Sa classroom naman yun.
Yung mga nasa Oo, bago yung matulog bago na tanghali. Yan. Yan. Around the world. Around the world. Yan. Kaya mo yun? Grabe na dami natin na pagkwento ang adventures. Sobrang dami. Pumiyok pa. Sobrang dami. Sobra. And ngayong adult na tayo, parang ang sarap niyang balikan. And sana till this time, we seek for those adventures pa din. Mm-mm. Ngayon, iba na yung adventure natin eh, di ba? Oo. And speaking of adult adventure, balita ko, meron kang running club na ginagawa right now. Or running. Kaya, very, very active sa running talaga lately. Yeah. Parang 2 years na yata ako na Talaga? tumatakbo. Tapos, ayun, parang nanganak na lang, yung running, parang nag-grow din siya, nagpipilates, yoga, tapos any other physical activity. So, parang in-embrace ko na siya as my lifestyle, ganun. Gusto ko kasi yung parang iba-iba yung nakikita ko. Kasi diba, ang tagal mo nakatutok sa screen, kahit pa parang laging games. At least pag natakbo, outdoor, honest ako, ayoko ng indoor running. Yung nasa treadmill, hindi talaga siya working for me. Hindi ko kaya. Pero pagka nagra-run ako outside, parang breath of fresh air na napupuntahan ko yung mga lugar na hindi ko normally nadadaanan. Magugulat na lang ako after ilang minutes, after ilang hours, naka 10 km na pala ako, Ay, di mo na naka 15 mamalayan. km na pala ako, naka 21 km. Yeah. Kasi feeling ko, para lang siyang in-game sa mga games na may quest, para ako nag-a-unlock ng bagong mapa. Yeah. Ano yung pinakamalayo mo napuntahan? Na natakbo. Oo. 21 kilometers. Wow, from where? Ano yung point to point? Point to point niya. Inikot ko yung Makati nun tapos nakaabot ako hanggang Banda. Wow. Tapos, yung isa din is from MOA, nadaanan niya Intramuros. Tapos, pabalik din. Tapos, meron din from Ayala Triangles. Dumaan siya ng BGC. Tagig. Yung Tagig dun sa may parang camp dun. Oo, Tapos, pabalik yung kampo. ulit. Yung kampo dun. When you're running, basically, you're running for yourself. So, no judgment, no anything. And yung gagawin mo is only for yourself. So, you could be someone na, yung sinabi ko nga kanina, you could be someone na hindi mo in-expect na Yeah. kaya mo pala. So, parang pwede rin siya pag you're mentally tired, no? Mentally overwhelmed. Ang galing. Kasi, yun yung pinaka-free mo na magagawa na pinaka-healthy sa katawan na gawin, no? Tapos parang nilagyan ko pa yan dati ng goal. Pag nagre-run ako, ang destination ko is kung ano yung food na gusto kong itry. So, kunwari, nasa Makati, tapos may gusto akong kainin na food sa may BGC, tatakbo ko papunta doon. Yun yung reward ko for myself na, okay, tinakbo ko tong distance na to, kakain ako dito. Ang galing. Mm-mm. Tara, takbo tayo. Meron nga napanood na reel na if you're overwhelmed mentally, go for a walk. Nakaka-clear talaga siya ng Ang galing. thoughts. Kaya guys, pag wala tayong maisip na gawin, pag punong-puno overwhelmed, Yeah. walking or running. ganun. Walking or running, or any physical activity. Yun, napag-usapan na rin natin yung mga benefits ng pagtakbo. Bukod sa stress relieving, yung paglabas in general, marami talaga siyang natutulong sa atin bukod sa makatipid sa kuryente. Actually, oo. Nakakaano siya, refresh siya ng skin, sunlight din, ganun. Tapos, yung mind natin, mas clear yung kagaya pa nag-usapan natin kanina. At mas healthy. Yeah. Kasi Mas din healthy pag tayo. lumalabas ka, para naarawan ka din. And iba pa din kasi yung human-to-human connection. And parang naniniwala ako na yung design natin, ng entity natin, is meant to meet Other people, Oo. yes. Kasi parang parang very helpful na may technology na tayo right now, but hindi pa rin talaga mawawala yung mga face-to-face events and socializing, di ba? Kasi doon tayo natututo maging human. Tsaka maganda kasi pag lumalabas ka din, ayun nga, kasi ako parang fan ako ng inaalam ko yung story ng isang bagay, kung bakit siya ganun, tsaka kung bakit Pares siya tayo! nandun. Kaya di ba sa food gusto ko out kasi para matry ko yung pagkain ng iba. Parang feeling ko there's a deeper meaning or deeper sense in everything that is revolving
sa buhay natin. So, pag nasa loob ka lang kasi ng bahay, parang Box lang yung knowledge na nakukuha mo. Tsaka Lalo yung na sa ano, culture, di ba? sa culture, Nag-evolve yes. yung culture in general ng humanity right now. So, tsaka parang sa sa social media, ang dali na natin maniwala yeah. sa bagay na sinasabi sa social media without even looking if Yun yung it's real or not. Yes. Yeah. One thing siguro na na-realize ko, technically kasi yung paglabas ko is more on pagtatakbo talaga ako. Mm-mm. And based on experience na sobrang focused ako with work before. Yeah. And in all honesty, hindi ko masyadong na-enjoy mag-travel. Oo. Kahit with all the opportunities na may resources. I mean, resources na for it. Never kasi weekends yung normally yung events, ganyan. Tapos nung na-discover ko yung running or nung nag-start na ako mag-running, na-realize ko na para saan ba ako nagtatrabaho for all those years? 'Di ba para sa sarili ko naman? Yeah. So, one way or another, nasabi ko na yung pagtakbo na to is because ginagawa ko siya for myself. And with me, parang appreciating yung nature or yung mga scenery na kanina ko pa binabanggit, it's me realizing na masyado akong nakafocus dun sa mga bagay na pwede namang kasabay sana nung pag-a-appreciate ko sa mga activities na pwede ko sanang gawin. So, parang it reminded me na kahit gano'n ka ka-busy, hindi mo dapat pabayaan yung Oo sarili nga mo. Kasi health din yun Parang eh. feeling ko kinakausap mo ako, sorry. Kasi health din kasi siya eh. Kasi, di ba ikaw na nagsistream ka before, natry ko na mag-stream 12 hours. Oo, Dire-diretso, yeah. casting, trabaho. Ina-apply ko with running at saka sa paglabas. Progress is progress. Kahit feeling mo hindi siya progress. Kahit na parang feeling mo walang progress. Meron siya. Kasi tumatakbo ka lang diretso. Pero hindi mo alam na late mo marirealize na malayo ka na pala. Malayo na pala yung narating mo. Oo, parang your younger self is clapping for you na pala. Oo. At sobrang dami talagang dahilan, no, Chantel, para magstay sa bahay. Kasi sino ba naman di gusto matulog and maging tamad na lang sa buong maghapon, di ba? Like, ang dali kasi maging lazy. And gusto ko lang din sabihin na parang sa pagiging lazy natin, ang dami rin nating namimiss na moments. Kasi life in general is an adventure. Siguro sa mga nanonood din, Mm-mm. they can take it by heart or pwede nilang i-adapt agad, is okay lang kahit hindi pa nila na-figure out yung buhay nila. Ang pinaka-importante is yung willing sila mag-take ng risk to take that next step. Kung paano nila gustong isulat yung storya ng Yeah. buhay nila. Kasi that way also, mas makikilala nila kung sino yung totoong sila. That's Kasi very the more tricky. the re-restrict nila yung sarili nila, the more na hindi nila malalaman Makikilala kung ano yung sarili full nila, potential no? nila. Yeah. Yes. Oh my gosh, ang ganda nun. Amen. Ina Chantel Hernandez. That's my name. Ate mo, Chantel. Kilala ko na sarili ko. Marami pang tao dito na hindi pa nila nakilala yung sarili nila. Kaya naman gusto ko i-share tong nabasa kong quote. Yes. Na, life is a daring adventure or nothing at all. So, it's our choice, guys. Go out. Let's go out and meet. Kasi it's us against everything else. So, yun. Gusto ko lang tapusin na to ating podcast. Thank you very much, Chantel. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. And wala na. Oh my gosh! Thank you. That's the time. Oy, nasa lukod. Ang hirap, pinagbabato ko isa-isa. Before we sleep, OMG! Parang may talent pala ako maging ano, no? Oo, shoot ko. Shoot ko dun sa bola. Oy, shoot yun! Yun. Hindi rin. Shoot. Thank you, guys. Kaya labas-labas din.